Ang videong inyong mapapanood ay bunga ng malalim na pananaliksik at nangyari sa totoong buhay. Ang videong ito ay walang hangaring magtaas o manira ng tao. Ang tanging hangaring lamang ng videong ito ay magsilbing inspirasyon sa marami. Totoong dahilan sa pagpalitan ng bomba at rockets ng Israel at Palestine. Yo, what's up kaibigan? The Professor here. Palawakin ang ating isipan, buksan ang ating kamalayan. Magandang umaga mga kaibigan. Ngayon ay narito naman tayo sa bagong episode ng Kaalaman ay Kayamanan, kung saan natin yung pag-uusapan mga kaibigan ang totoong dahilan ng pagpalitan nga ng rockets ng Palestine at Israel. Ngunit kung bago ka pala nga kaibigan sa ating mumunting channel at napaklik ka rin sa mumunting videong ito, ay ang masasabi ko lang kaibigan ay wag kang mag-aatubiling mag-subscribe para updated ka nga sa mga hindi pangkaraniwang video ng kaalaman na katulad nito. At sa hulihan nga ng videong ito mga kaibigan ay meron tayong isang bonus video kung saan sa hulihan ng videong ito ay ipapakita natin kung gaano nga ba kalakas ang military forces ng bansang Russia na talagang kinatatakutan ng lahat. Kamakailan lang kaibigan ay ating pinag-usapan sa ating mga nakaraang video ang one of the most powerful and richest country in Asia, which is the Philippines noong 1970s. Ang pagpadala ng suporta ng Japan sa Pilipinas laban sa China sa West Philippine Sea at ang albularyo nga na kayang magpahinto ng ulan. At kung isa ka nga kaibigan sa curious at nais mapanood ang mga totoong videong ito, ay ang masasabi ko lang kaibigan ay panoorin mo ang video ito hanggang sa dulo at ilalagay ko na lamang ang link at click mo na lamang para mapanood mo. Sa mga sunod-sunod na trahedya, sigalo, digmaan na nagdaan sa mga nakaraang taon, tila ang salita nga pinapangarap ng lahat ay mas malabo na nga masilayan at maranasan. At ito ay ang kapayapaan. Kung sa Pilipinas mga kaibigan ang kinatatakutan natin ay ang napipintong digmaan nga sa pagitan ng China at ng ating bansa sa West Philippine Sea. Nito lamang ang nakaraang araw ay binulabog ang sandaigdigan sa balitang nagpalitan ng rockets at bomba ang Palestine at Holy and Promised Land of Israel, kung saan tinatalang hindi bababa sa 30 ang napaslang sa Gaza, Palestine. Sa unang tingin sa larawang ito mga kaibigan, ay aakalain mong merong isang pagdiriwang na nagaganap na tila mga fireworks. Well kaibigan, kung ganito ang iyong pananaw sa larawang ito ay nagkakamali ka, sapagkat ang mga liwanag na nakikita mo na pumapalangit ay mga rockets. Mga rockets na sumisimbolo ng puot, galit, paghihiganti at kamatayan. Nakakalungkot mang isipin mga kaibigan na mga panahong ito ay isa sana sa mga mahalagang araw sa ating mga kapatid na Muslim na ipinagdiriwang nga ang araw ng Idil Fitr. Ngunit pagsabog, iyakan at pagdanak ng dugo ang naganap sa isang sulok ng daigdig, at ito ay sa Palestine. Ngunit marahil kaibigan ay mabubuo rin sa iyong isipan kung sino nga ba talaga sa dalawang bansang ito ang punot dulo ng sigalot at sino nga ba ang totoong biktima. Samahan niyo akong alamin mga kaibigan ang katotohanan sa digmaan sa pagitan ng Palestine at Israel. Sinasabing ang lahat ng ito mga kaibigan ay tinatayang nagsimula nang magpaulan nga ng 7 rockets ang Hamas patungong Jerusalem. At kung hindi mo alam ang Hamas ay isang Islamic organization at militant group sa Palestine. Ito ay ang kauna-unahang pagkakataon ng huling paulanan nga ng rockets ang Jerusalem mula noong 2014. Ngunit dahil nga sa advanced technology ng Israel ay wala ni isang naitalang fatalities o namatay sa nasabing pagbobomba. Ito ay sa kadahilanan ang Israel ay protektado ng isang teknolohiya na mas kilala sa tawag ng lahat na Iron Dome. Isang uri ng air defense system na tanging Israel lamang ang nagmamay-ari sa buong mundo, kung saan magpoprotekta nga sa kanila sa mga posibleng pag-atake sa mga karatig bansa
sapagkat bago pa man daw kasi tumama sa kalupaan ng mga rockets na nagmula sa mga iba't ibang bahagi ng mundo ay may intercept agad ito ng Iron Dome. At ito ay magaganap lamang sa himpapawid. At ganoon sila ka-high-tech mga kaibigan. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon mga kaibigan ay agad naman na rumesbak ang Israel na nagsagawa rin ng airstrike sa Gaza at ang nakakalungkot isipin mga kaibigan ay humigit kumulang 30 ang nasawi at tinatayang 9 sa mga ito ay mga batang walang kamuwang-muwang na naipit lamang sa digmaan. Isa ang media sa pinakamaimpluwensyang bagay sa buong mundo, lalong-lalo na kung ang balita ay nagmula o na-publish nga mula sa Western country, lalong-lalo na sa Estados Unidos. At ayon nga sa media, ang mga Israeli ay characterized bilang victims at ang mga Palestine naman sa Gaza at West Banks ay kinakarakterize bilang aggressor, or in other words, ang mga nang-aatake. Ngunit bago natin ilagay ang mga salitang ito sa mga bansang nabanggit, ay meron akong mga impormasyon na isisiwalat na hango sa aking totoong pananaliksik. And for you to figure out by your own kung sino nga ba talaga ang biktima at ang talagang nanlalamang. At bahagya muna nating ilayo ang Pilipinas sa mga usaping ito dahil wala naman talaga tayong kinalaman sa mga bagay na ito. Alam niyo ba mga kaibigan ang katotohanan? Sa mga tinatawag ng media na biktima ay nagtataglayan ng record na may pinakamalaking military forces sa rehiyon nila. Well, meron silang most advanced military sa air, land, at sea forces at sinasabing nagtataglay nga ng mga advanced technologies at nuclear weapons at wala silang inaalaw na tao o bansa para magsagawa ng inspection sa kanilang mga kagamitan. Meron din silang $3 billion na military aid gift taon-taon na sinasabing funded ng pinakamalakas na alyansa nila at ito ang United States of America. Ngunit kasalungat naman ito mga kaibigan ang pinangalanan ng mga media na aggressor o ang mga nang-aatake na mga Palestinian na merong mahinang ground forces, walang air forces at kahit naval force ay wala rin sila. Na tila mga normal na tao lamang at ang talagang nakakamangha dito ay ang mga milisyang ito ay gumagamit lamang ng mga rockets na ang presyo ay nasa halagang $150 lamang or kung i-convert natin mga kaibigan sa Philippine peso ay umaabot lang ng 7,000 pesos. Well kaibigan, marahil ay magtatanong ka kung paano nga ba nangyari ang pagsalakay sa Jerusalem. Sapagkat ang gamit lang kasi ng mga Palestinian ay ang mga homemade rockets na gawa sa mga tubo at propellant na sinasabing smuggled pa sa bansang Ehipto. Marahil ay ngayon mo rin lang ito malalaman kaibigan kapatid na ang kalupaan nga ng mga sinasabing nanlalamang o Palestinians ay sobrang liit lamang na kung titignan mo nga sa mapa ay tila kapiranggot lamang na papel sa malawak na kalupaan ng Israel. At umaabot lang nga sa 25 miles ang haba nito at 5 miles lang ang lawak nito. At ang mas matindi pa dito ay overpopulated na ang lugar nila. Kapit ka lang kaibigan sapagkat sa liit ng kanilang kalupaan ay meron pa ring bahagi ng lugar dito na walang naninirahan. At ipinagbabawal din ang mga Palestinians dito. At ito ay ang tinatawag nilang no-go zone. At mismong ang mga Israelites ang nag-declare nito. At sinasabing puwersahang pinalaya sa lugar na ito ang mga Palestinians. Sinira ang mga kabahayan, lahat ng taniman at ari-arian ay inalis. At sinasabing ang magtangkang pumasok dito ay babarilin. Ang no-go zone ay sinasabing may lawak na 10 football field na ginagawa ngang training camp sa missile project ng mga Israelita. Kaya ngayon ay sinasabing mas nagsiksikan sila sa maliit na bahagi ng kalupaan. Kaya marahil sila ay gumagawa rin ng paraan para mapansin at mabigyan ng kaunting atensyon dahil sa sinasabing pang-aabuso nga ng mga Israelita sa kanila. Sa pangyayaring ito ay sinasabing marami rin ang namatay at karamihan daw sa mga ito ay mga bata at maraming undeclared sa lakas nga ng pagsabog na hindi na ibalita sa media.
At base sa datos na ating nakalap mga kaibigan kapatid, ang hinikilalang biktima ng media ay may ikinulungan na 4,000 aggressors o mga Palestinians at ang 300 dito ay totoong minors. At base pa sa mga records ay wala ni isang ikinulong ang mga Palestinians sa mga Israelita. At kung ngayon kita tatanungin kaibigan kapatid, sino nga ba ang totoong aggressors at victims? Ano man ang iyong opinion mga kaibigan sa videong ito, ay comment mo na lamang dyan sa ibaba at kung gusto mo ng part 2 ay sabihin mo na rin. Tulad ng ating ipinangako kanina kaibigan, ay sa hulihan nga ng videong ito ay ipapakita natin ang video kung saan nagpapakita kung gaano nga ba kalakas ang military forces ng Russia at kung bakit sila kinatatakutan. Ngunit bago ang lahat, ay shoutout muna tayo sa ating mga masugid na taga-subaybay. Vinkel Asis, Cardian Red Napili, Jikins Gapasinao, Corbin Braga Styles, Mateus Art, Greg Buendia, Rog Larisma, at marami pang iba. At kung isa ka nga kaibigan sa nais magpa-shoutout katulad nila, ay huwag na huwag kang mag-atubiling ang mag-comment yan sa ibaba at ipinapangako ko na isa-shoutout kita. Samahan niyo akong panoorin kaibigan kung gaano nga ba kalakas ang military forces ng Russia.
inyong pahayag kaibigan sa munting video ito. At kung meron man, ay huwag na huwag kang mag-atubiling mag-comment yan sa ibaba at ng ating mas mapag-usapan at ng ating mas mapagnilay-nilayan. At ipinapangako ko, nare-replyan kita. Ngunit kung hindi ka pa rin nga nakakapag-subscribe, ay ang masasabi ko lang kaibigan, ay mag-subscribe ka na para updated ka nga sa mga hindi pangkaraniwang video ng kaalaman na katulad nito. Video ng kaalaman, karunungan, hiwaga at misteryo. At sa uulitin po, ito sina Profesor at nag-iwan ng isang makabuluhang kasabihan na ang kaalaman ay kayamanan.